Isang mapagpalang araw sa lahat ng manonood at listener ng inyong channel. Ang kwentong ito ay nagmula kay Elix, 19 na taong gulang. Hayaan niyo ako na ibahagi ko sa inyo ang isang makapanindig balahibong karanasan. Nangyari ang mga bagay na ito noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Tandang-tanda ko ang bawat detalye hanggang ngayon. Nakabili ng bahay ang aking mga magulang sa probinsya ng Mayhay sa Laguna. Hindi naman kami likas na taga Laguna, pero maganda ron. Presko ang hangin at maganda ang tanawin. Pumupunta lamang kami doon kapag bakasyon at mainit sa syudad. April 6, 2007 nang magbakasyon kami sa lugar na iyon. Ginamit na rin ni Papa ang bakasyon niya sa opisina para makasama namin siya ng mas matagal. Halos 6 na oras din ang tinagal ng biyahe namin. Ang daan kasi papuntang Mayhay, Laguna noon, mga panahong iyon, ay di pa gaanong maganda. May daan pa kung saan may nagsisenyas na bandera kung tatawid ka na o hindi pa dahil sa sobrang kipot ng daan. Pero hindi mo naman mapapansin ang biyahe, lalo na sa isang tulad ko na hindi ganun kadalas makakita ng mga gandang tanawin. Ibang iba talaga. Pagdating namin sa bahay ay agad nagpahinga si Papa. Halata mong napagod siya sa haba ng biyahe. Hindi naman gaanong kalaki ang bahay na yun. Sapat lamang para sa isang mag-anak. May 3 kwarto sa itaas na may maliit na terrace sa labas na nasasaraduan ng mga rehas ng bakal. Walang fire exit. Napansin agad ni Mama na walang fire exit sa itaas. Medyo paranoid kasi ang aking mama sa mga bagay-bagay. Ang sala naman ay ilang di pa lamang ang layo sa dining area na kasunod ang dirty kitchen na katapat ng bathroom. Sa labas naman ay may deep well na mukhang doon naglalaba ang dating may-ari. Mababa lamang daw ang pagkakabili ni Papa sa bahay. Parang nagmamadali na raw ang makaalis ang may-ari at kailangan ng pera. Unang araw pa lamang namin sa bahay na magsimula na aming maramdaman na may kakaiba sa bahay na tinitirahan namin. Simple lamang ang araw na iyon. Medyo nakakabagot dahil wala kang ibang mapag-abalahan. Naupo ako sa sopa at binuksan ko ang TV. Ngunit malabo lahat ng reception ng channel. Wala pa palang antena o cable ang bahay. Wala rin namang desktop sa loob ng bahay ng mga panahong iyon para makapaglaro man lang. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang malakas na kalabog na sinundan ng nakakabinging hiyaw ng isang babae. "Ma, bakit?" Tanong ko agad ang aking mama dahil siya lang naman ang babae sa bahay na iyon. Pinuntahan ko agad si Mama na nasa kusina, ngunit abala siya sa pagluluto ng hapunan. Mag-aalas 6 na noon. "Ma, ikaw ba yung sumigaw?" Alinlangan kong tanong sa kanya. Kasi matutukotin si Mama kahit sa anong bagay. "Tigilan mo ako ha, bata ka. Mananakot ka na naman." Inis na sabi ni Mama sa akin. Napapuntong hininga na lamang ako. Naisip ko siguro
ay sa kapitbahay ang sigaw na iyon. Pero malapit lang naman ang sigaw na iyon at bakit parang ako lamang ang nakarinig. Lumabas ako at tiningnan ang madilim na lugar. Binuksan ko ang gate upang pumunta sa poste ng ilaw sa tapat ng bahay at buksan iyon. Saktong pagbalik ko ay may nakita akong anino na tumatakbo sa gilid ng bahay namin. Tatawagin ko sana, baka si mama. Kaya lang, baka pagalitan uli ako. Kinuha ko ang kahoy na daspan sa tabi ng gate at pumunta sa gilid ng bahay. Naglakas loob lang ako. Madilim doon at tanging ilaw lamang ng poste ng liwanag na sumisilip. Lubos ang aking pagtataka nang wala akong nakita kahit man lamang anino ng isang tao. Ang tanging naroon ay ang basement na nakakandado ang rehas ng pintuan. Tumakbo ako papasok sa loob ng bahay para ibalita sa aking mga magulang ang aking nadiskubre. Ma, may basement tayo? Parang nasasabi kong sinabi sa aking mama dahil hindi ko pa nalilibot ang lugar na iyon. Ano? Tanong naman sa akin ni mama. Basement? Tara, labas kayo sandali. Lumabas nga si mama at nakita niya ang basement. Bukas nyo na tingnan niya ng papa mo. Kakain na tayo. Baka kung ano pang mga insekto ang nandyan. Wika ni mama na halata mong gumagawa lamang ng dahilan para hindi ko siya yayain na bumaba doon. Tumalikod na agad si mama. Ako naman ay pinilit mang tingnan ang nasa loob ng basement kahit wala naman talagang makita sa sobrang dilim. Pumasok ako sandali sa loob ng bahay at kinuha ko ang posporo. Tinago ko sa aking bulsa ang posporo at baka makita ni mama. Paglabas ko ay dumiretso ako sa basement at nagsindi ng palito ng posporo. Sa kasamaang palad ay tanging ang mga hagdan lamang pababa ng basement ang nakita ko. Nagpumilit ko pang ibaba ang posporo na baka may makita na ako kung ibababa ko pa ito. Noong huli ay binato ko ang palito ng posporo na may sindi sa may hagdan. Hindi naman agad magliliyab yun. Gusto ko lamang talagang makita kung anong itsura ng basement. Sandaling nagliyab ang palito ng posporo at nailawan ang ibabang bahagi. Ngunit laking gulat ko sa mga sumunod na pangyayari. Kitang-kita ko nang may humampas na kamay sa apoy ng palito ng posporo at bigla muling dumilim. Hindi ako maaaring magkamali. May tao sa basement. Kahit na maikling panahon lamang iyon, ay kitang-kita ko ang kamay na humampas sa apoy ng posporo. Dali-dali akong tumakbo sa loob ng bahay. Nandun na si Papa at si Mama sa mesa, nag-aanda ng hapunan. Bakit parang namumutla kang bata ka? Tanong ni Papa na nakita yata ang takot sa aking mga muka. May tao sa basement. Agad kong sinabi kay Papa ang nakita ko. Ano? Umakyat si Papa sa itaas at kinuha ang mga susi ng kwarto. Kinuha niya rin ang isang kitchen knife. May iwan ka sa mama mo? Utos ni Papa sa akin. Ngunit hindi ako nakinig. Sumama ako sa kanya, palabas ng bahay. Agad binuksan ni Papa ang kandado ng basement. Maingay ang tunog ng bakal na iyon. Para bang kinakalawang na at matagal nang hindi nabubuksan. Sinubukang hanapin ni Papa ang switch ng ilaw hanggang makita niya iyon. Binuksan ni Papa ang switch
ng ilaw na nasa likod ng haligi bago ka bumaba sa hagdan. Dahan-dahang bumaba si Papa sa may hagdan at sumunod naman ako. Pumasok ka sa bahay. Mahina lamang ang pagkakasabing iyon ni Papa pero hindi pa rin ako sumunod. Sumama ako hanggang makababa sa hagdanan. Ang basement na iyon ay isang tambakan ng mga lumang gamit ng dating may-ari ng bahay. Parang nagmamadali talagang umalis ang may-ari ng bahay at iniwan ang lahat ng bagay na ito. Sa dami ng bagay na nakita doon, ay napansin ko ang isang lumang cassette player at mga cassette tapes. Hindi ako madalas makakita ng mga ganong bagay, kaya dali-dali kong pinuntahan. Nakalimutan ko na tuloy ang nakita kong kamay kanina lamang. Nang makita ako ni Papa na abala na sa panghalungkat ng mga gamit ay tumigil na rin siya sa paghahanap ng tao sa loob ng basement. May nakakita ka ba talaga? O gusto mo lang buksan natin ang basement? Hindi ako nakasagot kay Papa dahil na rin sa pagkawili kong mahalungkat yung mga bala ng kasit. Umaandar pa kaya to? Tanong ko kay Papa. Madumi yan. Bukas mo nakalikutin yan kapag nakalinis na tayo. Tara na sa taas at kakain na tayo. Lumapit si Papa at binalik sa pinaglagyan ang iba pang cassette tape. Iakit ko na lang sa kwarto. Hinintay kong bigyan ako ng perbiso ni Papa ngunit tumanggi siya muli. Kinandado ng muli ni Papa ang basement at bumalik na kami sa bahay. Si Mama naman ay nasa sala at hinihintay ang aming pagbalik. May nakita ba kayo? Alalang tanong ni Mama. Lumang gamit. Ang daming lumang gamit. Baka may magustuhan ka pa doong gamit eh. Yung iba, itapon natin bukas. Sagot ni Papa. Matapos ang aming hapunan, ay agad na kaming natulog. Nakihiwalay ang aming kwarto. Ngunit dahil bago pa iyon, ay nakiusap akong makitulog sa kwarto nila Papa. Hirap kasi ako makatulog kapag nasa bagong lugar. Natatandaan ko pa noon na napuyat ako nung tumira ako sandali sa bahay ni Lolo. Namamahay daw ang tawag doon. Kinabukasan, matapos mag-agahan ay agad kong pinabuksan kay Papa ang basement. Pinakuha na lamang sa akin ni Papa ang cassette player at ang mga tapes na pinaakyat ko sa kwarto ko. Maglinis daw kasi sila ng basement at makakagulo lang daw ako. Sa kwarto ko ay tinest ko ang cassette player kung umaandar pa ito. Buti na lamang ay maayos pa yun. Sinubukan kong magpatugtog ng cassette tape. Bala yun na hindi ko kilalang banda. Maingay ang tugtog na halos hindi mo maintindihan ang lyrics ng kanta. Naalala ko ang paglabas ng TV tungkol sa mga hardcore bands na may message kapag nababackmask. Bumaba ako para kumuha ng kutsilyo pangtanggal sa screw ng cassette tape ng isang hardcore band. Nagmadali kong tinanggal ang tornilyo at binuksan ang cassette tape. Nag-alala ako na baka makita ni Mama na ginagawa ko yun at siguradong magagalit siya. Binaliktad ko ang parang tape sa loob at binalik sa dating pagkakaayos, pati na rin ang screw. Ikanas ako iyon sa cassette player at pinatugtog. Wala ka namang maintindihan sa mga sinasabi. Parang isang alien na kinakain ng salita o isang nalulunod na tao. Papatayin ko na sana ang cassette tape nang biglang
may marinig akong salita o boses ng isang babae. "Tulungan mo ko." Napahinto ako sa narinig ko. Kinilabutan ako na parang may malamig na hangin na dumaloy sa aking batok. Mahina iyon, pero malinaw ang pagkakaintindi ko. Pinindot ko ang stop at rewind iyon. Mas malakas na ngayon ang salitang iyon. "Tulungan mo ako." Sa pagkakataong iyon ay hinayaan ko lamang siya mag-play ng matagal. Maya-maya ulit ay nagsalita, "Narito ako sa basement. Tulungan mo ko." Malamig ang boses niya na nakakatakot. Pagkatapos noon ay biglang lumakas ang tugtog, malakas na sumisigaw ang salita. "Sinimento ako ng asawa ko." Dali-dali akong bumaba patungong basement at umiiyak kila Papa. Takot na takot. Matapos akong mahimasmasan ay kinuwento ko kila Papa ang buong pangyayari. Parang mahirap paniwalaan, pero iyon talaga ang nangyari. Agad bumaba sila Papa sa basement. Napansin na rin pala nila ang isang parte ng sahig sa basement na parang mas bagong sinimento kumpara sa iba. Lumabas si Papa ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na rin niya sinabi ang tungkol sa nangyari sa akin at baka magtaka lamang ang mga tao. Agad namang tumulong ang mga kapitbahay. Binakbak nila ang semento sa sahig. Nang makita na nila ang parting lupa ay medyo hinukay nila iyon at nakita nila ang nabubulok na bangkay ng isang babae. Agad tumawag ng pulis si Papa at hindi na muna kami pinalabas ng bahay. Paminsan-minsan ay sumisilip ako sa may tirasa, ngunit kapag nahuli ako ni Papa ay agad akong pinapapasok. Makalipas ang ilang araw ay narinig ko na lamang sila Mama at Papa na nag-uusap na muli. Darating ang may-ari ng bahay. Napansin kong muli ang cassette player at ang mga tape na isinaoli na lamang iyon sa dating lugar niya. Naroon pa rin ang cassette tape at player hanggang ngayon. Ang pinahukay na lugar naman ay pinasemento na ulit ni Papa. Kailan lamang ay nalaman ko na pati pala ang anak nilang babae ay nawawala at hindi pa rin natatagpuan. At dyan po nagtatapos ang aking kwento. Ako po si Elix Reyes. Nagpapasalamat at naibahagi ko ang karanasang ito sa buhay ko. Sa mga tagapakinig natin na hindi pa nagsusubscribe sa ating channel, huwag na po kayong magatubili na hit the notification bell at mag-subscribe kayo para sa mga bago nating update o kwento ng kababalaghan sa channel na ito. Salamat.